Pamilyar ba sa inyo ang pakiramdam na ito? Darating ang Lunes at sisimulan ko na. Magpapapayat ako. Mag-aaral ako ng bagong wika. Magtatayo ako ng sarili kong negosyo. Sa wakas, mamumuhay na ako ng totoo. Nabubuhay tayong lahat sa paghihintay sa mahiwagang mamaya na iyan kapag perpekto na ang lahat ng kondisyon. Ngunit mayroong isang matinding katotohanan na binuo ng stoikong pilosopo na si Seneca 2,000 taon na ang nakalipas. At ito ang sabi niya, habang ipinagpapaliban natin ang buhay, ito ay lumilipas. Hindi lang ito isang magandang kasabihan. Ito ang eksaktong sitwasyon ng ating henerasyon. Sa video na ito, hindi natin basta hahahangaan lang ang karunungan ng mga sinauna. Kukunin natin ang pariralang iyan at gagawin natin itong pinakamatindi at marahil pinakanakakagising na sampal sa katotohanan. Ipinapangako ko, pagdating ng dulo ng video na ito, iba na ang magiging tingin ninyo sa inyong bukas. At marahil, sa unang pagkakataon, tunay ninyong mararamdaman ang halaga ng inyong ngayon. Handa na ba kayong makinig sa isang bagay na maaaring hindi ninyo magustuhan pero siguradong pabago sa inyong buhay? Bago tayo magsimula, maglakbay muna tayo sandali sa ancient Rome. Isipin ninyo ang isang lalaking nagngangalang Lucius Annius Seneca. Hindi lang siya isang pilosopo na nakaupo lang sa kanyang ivory tower. Siya ay isa sa pinakamayayamang tao sa Roma, tagapayo mismo ni Emperor Nero, isang manunulat ng dula at isang estadista. Nakita niya ang pinakadakilang karangyaan at ang pinakamaduduming intriga sa politika. Ang buhay niya ay puno ng tagumpay at kabiguan at nagtapos ito ng trahedya sa utos mismo ng kanyang dating estudyante, si Nero. Bakit mahalaga ito? Dahil ang filosofiya ni Seneca, ang Stoicism, ay hindi ipinanganak sa katahimikan ng isang aklatan. Ito ay nabuo sa mismong sentro ng mga pag-aambisyon, hilig at panganib ng tao. Ang kanyang payo tungkol sa oras, buhay at kamatayan ay hindi lang teorya. Ito ay isang pinaghirapang praktikal na kaalaman mula sa isang taong lubos na nakakaalam kung gaano kadali mawala ang lahat, kasama na ang sarili mong buhay. Kaya naman, kapag sinabi ni Seneca na sinasayang natin ang oras, kailangan natin siyang pakinggan. Nakita niya ito sa kanyang sariling mga mata araw-araw. Sige, simulan natin sa pinakamalaking panloloko sa sarili na matagal na nating ginagawa. Ito ang ilusyon na mayroon pang bukas. Gawa ng utak natin, mas gusto nitong ipasa ang mga mabibigat o mahihirap na gawain sa ating future self. Iniisip natin ang ako bukas na parang isang superhero. Siya raw ay masigla, mas motivated, at mas marami siyang oras. Madali niyang magagawa ang mga bagay na kinulang tayo ng lakas gawin ngayon. Pero pagdating ng bukas, anong nangyayari? Wala. Tayo pa rin ang parehong tao. Mayroon pa ring parehong takot at parehong pagod. At muli, ipapasa lang natin ang lahat sa panibago at mas katang-isip pang ako bukas. Tinawag ito ni Seneca na pinakamalaking pag-aaksaya ng buhay. Ang sabi niya, hindi natin hawak ang kinabukasan, kaya't mamuhay ka na ngayon na. Isipin mo na lang na mayroon kang bank account. Araw-araw, may binabawas na tiyak na halaga. Ginamit mo man o hindi, ang oras, yan ang mismong account na yan. At sa bawat araw na ipinagpapaliban mo ang buhay, hinahayaan mo lang na maubos at masunog ang resource na iyan nang hindi na mababawi. Tandaan, ang bukas ay walang kasiguraduhan para sa kahit sino. Ano ba talaga ang nasa likod ng paulit-ulit na linyang bukas na ako magsisimula? Kadalasan hindi ito simpleng katamaran, gaya ng madalas nating isipin, takot ang tunay na dahilan. Una sa lahat, ito ang takot sa kabiguan. Paano kung subukan ko pero pumalya ako? Paano kung ibuhos ko ang lahat?
ang oras, lakas at pera. Pero sa huli, wala akong makamit. Ang takot na ito ay talagang nakakapagparalisa. Pakiramdam natin, habang hindi tayo gumagalaw, ligtas tayo. Hindi tayo pwedeng matalo sa isang laban na hindi natin sinasalihan. Pero isa itong malaking bitag. Ang pagkabigo ay hindi naman katapusan ng mundo. Sa katunayan, isa lang itong feedback mula sa realidad. Ito ay aral, pero ang kawalan ng aksyon, iyon ang garantisadong pagkatalo. Sinasayang mo ang 100% ng mga pagkakataon na hindi mo man lang sinubukang kunin. Isipin mo ang isang arkerong takot na baka sumala, kaya hindi niya hinahatak ang busog. Totoo, hinding-hindi siya sasalpak, pero hinding-hindi rin siya tatama sa puntirya. Tinuturo sa atin ng pilosopiyang Stoic na tingnan ang pagkabigo sa ibang paraan. Hindi ito sukatan ng iyong halaga bilang isang tao. Ito ay simpleng pangyayari lamang na labas sa iyong ganap na kontrol. Ang nasa ilalim lang ng iyong kontrol ay ang paggawa ng aksyon, ang pagsubok, at ang hindi mo pagsubok dahil sa takot. Yun ang matindi at tunay na pagkabigo. May isa pa tayong lihim na kaaway pagdating sa pagkilos, ang bitag ng pagiging perpekto or perfectionism. Naghihintay tayo ng tamang-tamang sandali, ng kumpletong kaalaman o ng saktong-sakto na resources. Sige, tatapusin ko lang itong isa pang libro sa marketing, saka ako nasisimula ng proyekto. Pag pumayat ako ng 5 kilo, saka ako magde-date. Pag naipon ko na ang perpektong halaga, saka ako mag-i-invest. Pero, ang totoo, wala talagang perpektong kondisyon. Kailanman. Isa lang itong mas sopistikadong anyo ng takot na nagkukubli bilang isang responsableng pamamaraan. Ang perfeksionismo ay self-sabotage na binalutan lang ng magandang packaging. Naglalagay ka ng sobrang taas na pamantayan para sa sarili mo, kaya natatakot ka ng tumalon or magsimula man lang. Ang katotohanan ay mas mainam ang natapos na kaysa sa perpekto pero hindi naman nasimulan. Siyempre, ang unang subok ay hindi magiging perpekto. Ang una mong artikulo ay malamang na pangit. Ang una mong negosyo ay malaki ang posibilidad na malugi. At okay lang yon. Bahagi yon ng proseso. Imbis na habulin ang imposibleng perpekto, habulin mo ang progress or pag-unlad. Gumawa ka ng kahit ano ngayon kahit pa hindi ito perpekto. Ito ay walang hanggang mas mahalaga kaysa sa paghihintay mo ng mga taon para sa isang perpektong bagyo na hinding-hindi naman darating. Ang susunod na humaharang sa atin para kumilos ay tinatawag na analysis paralysis o ang labis na pag-iisip. Ito yung sitwasyon na halos mamatay ka na sa pagplano, sa pagtimbang ng lahat ng pro at con. Pero sa huli, wala ka namang nagagawa. Nagbabasa ka ng libu-libong artikulo, nanonood ng daan-daang video, at gumagawa ng listahan ng mga dapat gawin na tila walang katapusan. Pakiramdam mo, napakaabala mo at produktibo ka. Pero sa totoo lang, umiikot ka lang sa kinalalagyan mo. Sa ika-21 siglo, naging sumpa ang impormasyon. Sobrang dami nito. Palagi kang makakahanap ng isa pang artikulo, isa pang kurso, isa pang opinyon. Walang katapusan ang prosesong ito. Nagbibigay ito ng ilusyon na gumagalaw ka. Pero ang totoo, tumatakbo ka lang sa kinatatayuan mo. Kaya nga sabi ni Seneca, habang pinag-iisipan pa natin kung saan magsisimula, huli na para magsimula. May punto na kailangan mo nang sabihin sa sarili mo, tama na, sapat na ang impormasyon, oras na para kumilos. Paano mo ito gagawin? Magtakda ka ng deadline para sa pangangalap ng impormasyon. Halimbawa, pag-aaralan ko lang itong paksa sa loob ng 3 araw at sa ika-4 na araw, gagawin ko ang una kong konkretong hakbang
gaano man ito kaliit. Mas mahalaga ang unang hakbang kaysa sa 1,000 oras ng pagpaplano. Madalas, akala natin, oras lang ang mawawala kapag nagpapaliban tayo. Pero maling-mali tayo dyan. Ang totoo, may nakatagong presyo ang pagpapaliban at mas mataas pa iyon. Hindi lang simpleng oras o araw ang nalulugi. Nawawala sa atin ang emosyon, ang karanasan, at ang mga pagkakataong sana ay nakamit na natin. Kapag ipinagpaliban mo ang isang biyahe, hindi lang yung mismong pag-alis ang nawawala. Nawawala rin sa iyo ang mga alaala na sanay magpapainit ng puso mo habang buhay. Kapag ipinagpaliban mo ang pakikipag-usap sa isang mahal sa buhay, lumalaki ang peligro na hindi mo na masabi ang mga mahahalagang salita. Kung ipinagpapaliban mo naman ang pag-iwan sa trabahong ayaw mo araw-araw, unti-unting kumakainin ang iyong kaluluwa at lakas. Ang mga pagkaluging ito hindi na mababawi. Ang oras, pwede pang habulin, pero ang nasayang na sandali, ang hindi nakuha na kaligayahan, ang pinalampas na pagkakataon, wala na. Isipin mo ang buhay mo bilang isang pelikula. Sa bawat araw na ipinagpapaliban mo ang mahalaga, ang tinitingnan mo lang ay isang blankong screen. Walang kwento, hindi umaandar ang pelikula. At habang tumatagal ka sa paghihintay, paubos na ng paubos ang natitirang real mo. Tanungin mo ang sarili mo, ano bang presyo ang binabayaran ko ngayon para sa kawalan ko ng pagkilos? Hindi bukas, kundi ngayon mismo. Ang pag-unawa sa presyong ito ay maaaring maging napakalaking motibasyon para sa iyo. Ngayon, dumako naman tayo at himayin pa natin ang kaisipan ni Seneca. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin nang banggitin niya ang tungkol sa buhay na lumilipas? Para sa kanya at maging sa iba pang mga Stoic, hindi lang basta resource ang oras. Ito raw ang tanging bagay na tunay na atin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito mapapalitan o mababawi. Pwede kang mawalan ng pera at kumita ulit. Pwede kang mag-away at makipagbati sa kaibigan. Pero ang bawat minutong lumipas, hindi na maibabalik ni Numan. Sumulat si Seneca sa kanyang kaibigan at sinabing, nagtatampo tayo kung gaano kaiksi ang buhay, pero kumikilos tayo na para bang ito'y walang hanggan. Ubos-ubos biyaya tayong nagbibigay ng oras sa kung saan-saan. Sa walang kwentang debate sa internet, sa panunood ng mga seryeng walang kabuluhan, o sa pakikisalamuha sa mga taong nagpapabigat lang sa ating damdamin. Pero pagdating sa pinakamahalaga, ang ating mga pangarap, ang ating pamilya, at ang sarili natin, bakit wala na tayong natitirang oras? Ito raw, ayon kay Seneca, ang pinakamatinding kabaliwan. Hinihikayat niya tayong maglista at magbalanse ng ating oras tulad ng masinsinang pag-aaral natin sa ating mga pinansyal. Saan ba napupunta ang bawat oras mo? Nagbibigay ba ito sa iyo ng saya, pakinabang, o inilalapit ka ba nito sa iyong mga layunin? O ito ba ay nagdaan lang? Isa sa pinakamabisang sandata ng mga Stoic upang labanan ang pagpapaliban ng buhay ay ang praktis ng memento mori, na sa Latin ay nangangahulugang tandaan mo ang kamatayan. Mabigat pakinggan, hindi ba? Pero sa totoo lang, ito ang pinakanakakapagpatibay ng buhay na konsepto na maaari mong isipin. Hindi nag-aanyaya ng depression o kalungkutan ang mga Stoic. Ang sabi nila, ang pag-unawa na may hangganan ang iyong buhay ang pinakamahusay na paraan upang pahalagahan ito agad. Kapag naunawaan mong hindi ka walang hanggan, kundi limitado lamang ang iyong mga araw, magsisimula kang tanungin ang sarili mo ng tamang mga katanungan. Gusto ko ba talagang ubusin ang araw na ito sa ginagawa ko? Mahalaga ba talaga ang pinag-aalala ko ngayon kung ikukumpara sa kabuuan ng aking buhay?
Ang patuloy na pagpapaalala sa sarili ng iyong kamatayan ay nagsisilbing isang filter. Tinatanggal nito ang lahat ng maliliit, walang kabuluhan, at walang kwentang bagay, at iniiwan lamang ang mga talagang mahalaga. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong mabuhay sa patuloy na takot. Sa halip, nangangahulugan ito na mamuhay ng may mas malaking tapang, mas matinding pag-ibig, at mas mataas na atensyon sa bawat sandali. Dahil baka ito na ang huli, ang pangunahing ideya sa Stoicismo na nakakatulong para tigilan na ang pagpapaliban sa buhay ay ang tinatawag na dichotomy of control o ang paghahati ng kontrol. Mukhang komplikado, pero ang esensya ay napakasimple. Ang lahat ng bagay sa mundo ay nahahati sa dalawang kategorya. Ang mga bagay na kaya nating kontrolin at ang mga bagay na hindi natin kaya. Ano ba ang mga bagay na wala tayong kontrol? Ang panahon, ang takbo ng ekonomiya, ang opinyon ng ibang tao sa atin, ang nakaraan, at maging ang hinaharap. Ano naman ang kaya nating kontrolin? Tanging ang ating sariling pag-iisip, ang ating pagpapasya, at ang ating mga aksyon sa kasalukuyan. Iyon lang. At dito nakatago ang sikreto. Karamihan sa ating mga pag-aalala at mga dahilan kung bakit tayo hindi kumikilos ay konektado sa pagsubok na kontrolin ang mga bagay na hindi naman natin talaga sakop. Nag-aalala tayo kung ano ang iisipin ng iba kung sakaling hindi tayo magtagumpay. Naghihintay tayo na maging matatag ang ekonomiya. Takot tayo sa kinabukasan. Ang sabi ng mga Stoic, tigilan na iyan. Sayang lang ang enerhiya. Mag-focus sa maliit na bahagi ng realidad na kaya mong hawakan, ang mga ginagawa mo ngayon mismo. Hindi mo kontrolado kung magiging matagumpay ba ang iyong negosyo. Pero kontrolado mo kung tatawag ka ba sa isang potensyal na kliyente ngayon. Diyan ka lang mag-focus. At sa ganoong paraan, mawawala ang pagkaparalisa. Mapait na isinulat ni Seneca ang tungkol sa mga taong ang buong buhay ay nakatuon lamang sa paghahanda sa buhay. Nag-aaral sila para balang araw ay magamit ang kanilang kaalaman. Nag-iipon sila ng pera para balang araw ay masimulan nilang lasapin at gamitin ito. Gumagawa sila ng mga plano para balang araw ay maisakatuparan nila ang mga ito. Ang resulta, ayon kay Seneca, kapag handa na silang mabuhay, huli na ang lahat. Ubus na ang kanilang oras. Iyan ang tumpak na paglalarawan ng delayed life syndrome o ang syndrome ng ipinagpapalibang buhay. Nabubuhay tayo na para bang nasa draft mode pa lang sa pag-aakalang maaari nating sulatin ulit ang lahat sa isang malinis na kopya. Ngunit hindi na darating ang final copy. Ang buhay ay ang nangyayari mismo ngayon habang binabasa mo ang mga linyang ito. Hindi ito rehearsal. Ang bawat araw ay isa ng premiere. Isipin mo, binigyan ka ng tiket sa konsyerto ng paborito mong banda. Ngunit, sa halip na pumasok sa venue, nanatili ka lang sa labas, nag-aaral ng evacuation plan at nagbabasa ng biography ng mga musikero. Sobra kang abala sa paghahanda, kaya pinalampas mo na ang buong konsyerto. Absurdo, hindi ba? Ngunit ganyan mismo ang ginagawa ng marami sa atin sa sarili nating buhay. Tama na ang paghahanda. Oras na para lumabas, pumasok sa loob at makinig na sa musika. Suriin pa natin ang isa pang makapangyarihang sipi mula kay Seneca na talagang tagus sa buto. Ang maikling buhay ay hindi natin natatanggap, kundi tayo ang gumagawa nito. Hindi tayo salat sa buhay, kundi inuubos lang natin ito sa pagwawaldas. Pag-isipan ninyo ang mga salitang ito. Sinasabi ni Seneca na ang problema ay hindi dahil sa kaunti lang ang oras na ibinigay sa atin. Ang problema ay kung paano natin ito sinasayang ng walang kabuluhan. Ikinukumpara niya ang buhay sa isang malaking kayamanan.
Kung mapupunta ito sa isang masamang katiwala, mabilis itong mauubos sa kung ano-anong walang kwentang bagay at maglalaho. Ngunit kung sa mabuting katiwala, ito ay darami at magtatagal. Ganoon din sa buhay. Kung uubusin mo ito sa mga bagay na walang kabuluhan, parang maikli at walang saysay ito. Ngunit kung pupunuin mo ang bawat araw ng kahulugan, pagkilos at pagmamahal, kahit maikli ang buhay, ay magiging mayaman at siksik ito. Lubos nitong binabago ang ating pananaw. Sa halip na magreklamo tungkol sa kakulangan sa oras, dapat nating tanungin ang ating sarili. Paano ko ba pinamamahalaan ang oras na mayroon ako? Hindi ba ako ang masamang katiwala na nagwawaldas ng aking pinakamalaking kayamanan? Ito ay isang hindi kaaya-aya, ngunit napakahalagang tanong na kailangan nating lahat na itanong sa ating sarili. Sige, nasuri na natin yung problema. Ngayon, dumako na tayo sa mga konkretong kasangkapan mula sa mga aral ng mga Stoic. Ang una, at marahil ang pinakamabisang paraan para labanan ang takot sa pagkabigo ay ang tinatawag nilang premeditatio malorum o yung pag-iisip at pag-aabala sa pinakamasamang maaaring mangyari. Ang punto rito ay hindi mo tatakbuhan ang mga takot mo, kundi haharapin mo sila. Umupo ka at detalyado mong ilarawan sa isip mo ang pinakamasamang sitwasyon. Ano ba talaga ang pinakamatinding pwedeng mangyari kung susubukan mo pero bigo ka? Matatanggal ka ba sa trabaho? Mawawalan ka ba ng pera? Pagtawanan ka ba ng ibang tao? Isulat mo ang lahat ng ito. Pagkatapos, tanungin mo ang sarili mo ng tatlong katanungan. Una, gaano ba talaga kalaki ang posibilidad na mangyayari ito? Madalas, marerealize natin na sobrang pinalaki lang natin ang ating mga takot. Ikalawa, ano ang maaari kong gawin para maiwasan ito o para mabawasan ang magiging epekto nito? Ito ang maglilipat sa utak mo mula sa pagkapanik patungo sa paghahanap ng solusyon. At ikatlo, ang pinakamahalagang tanong, paano ako tutugon dito o paano ko haharapin ito? Kung sakaling mangyari nga ito, magugulat ka. Pero kapag naiplano mo na ang gagawin mo sakaling mabigo ka, hindi na ito ganoon katindi o nakakatakot. Nagiging isa na lang ito sa mga posibilidad na pinaghandaan mo. Aalis ang takot at magkakaroon ka ng espasyo para kumilos. Isa pa sa napakalaking kasangkapan na ginamit ni Seneca at ng Stoic Emperor na si Marcus Aurelius ay ang pagja-journal. Pero hindi ito simpleng diary na nagsasabi lang ng, "Dear Diary, oatmeal ang kinain ko ngayong umaga." Isa itong tool para suriin mo ang sarili at ayusin ang gulo sa isip mo. Tuwing gabi, tinatanong ng mga Stoic ang sarili nila, ano ang ginawa kong tama ngayon? Saan ako nagkamali? Anong aral ang nakuha ko? Paano ko pa sana ito napaganda? Nakakatulong ito para matukoy mo kung saan talaga napupunta ang iyong oras at lakas. Kapag isinusulat mo na ang iyong mga saloobin, takot at pagdadahilan, nawawalan sila ng kontrol sa iyo. Makikita mo sila mula sa labas at doon mo mapagtatanto ang pagiging hindi makatwiran nila. Halimbawa, isinulat mo, hindi ko sinimulan ang proyekto ngayon kasi wala akong inspirasyon. Kapag binabasa mo ulit ito, maiintindihan mo kung gaano ito kawalang kwentang dahilan. Darating ang inspirasyon habang nagtatrabaho, hindi bago magsimula. Ang journal ay parang salamin ng iyong isip. Ipinapakita nito ng tapat kung saan mo niloloko ang sarili mo at kung saan mo sinasabotahe ang sarili mong tagumpay. Ang regular na paggawa ng self-reflection tuwing gabi ay talagang napakalaki ng epekto. Ang pangunahing aral na nagmumula sa buong pilosopiya ng Stoicism ay ang prinsipyo ng kumilos ngayon. Pero paano mo ito gagawin kung ang gawain ay tila napakalaki at hindi mo kayang buhatin?
Halimbawa, ang sumulat ng libro o ang magtayo ng negosyo. Ang pag-iisip pa lang nito ay sapat na para ma-freeze ka. Ang sikreto ay hatiin ang napakalaki at nakakatakot na gawaing ito sa napakaliit at halos nakakatawang mga hakbang. Hindi sumulat ng libro, kundi sumulat lang ng isang pangungusap ngayon. Hindi magtayo ng negosyo, kundi maglaan ng 15 minuto ngayon para pag-aralan ang mga kakumpetensya. Hindi magpapayat o mag-fit, kundi gumawa ng 10 squats ngayon. Ang punto ay gawing napakaliit at napakadali ang unang hakbang na ang iyong utak ay walang dahilan para ito ay i-sabotahe. Napakasimple nito para hindi mo gawin. Pero ang mahika ay pagkatapos ng una, susunod ang pangalawa, at pagkatapos ng pangalawa, ang pangatlo. Ang pagkilos ang lumilikha ng motibasyon, hindi ang paghihintay. Ang pinakamahirap ay ang pagpapaandar sa tren. Pero kapag umandar na ito, kusa na itong dadaloy dahil sa momentum. Huwag kang tumuon sa buong hagdanan, kundi sa unang baitang lang. Kaya gumawa ka ng isang maliit na hakbang ngayon na may isa pang psikolohikal na teknik na ginagamit ng mga Stoics at ito ay ang paglipat ng ating atensyon mula sa inaasahang resulta papunta sa mismong proseso. Bakit ba tayo takot magsimula? Dahil masyado tayong nakafocus sa dulo. Gusto natin ng garantiya na magiging successful tayo. Pero aminin, walang sino man ang makakapagbigay niyan. Ang resulta ay laging nakadepende sa napakaraming panlabas na salik na wala sa ating kontrol. Ito ang nagdudulot ng matinding kaba at pumaparalisa sa atin. Ang payo ng mga Stoics, baguhin natin ang ating focus. Huwag kang tumuon sa gusto mong maabot, kundi sa kung ano ang kaya mong gawin ngayon mismo. Halimbawa, ang iyong layunin ay hindi ang manalo sa marathon. Dahil nakadepende yan sa ibang mga runner at sa kondisyon mo mismo sa araw ng takbo. Ang iyong tunay na layunin ay ang tumakbo ng 5 kilometro ngayong araw ayon sa plano. Yan ay lubusan mong kontrolado. Ang iyong layunin ay hindi ang yumaman, kundi ang sundin ang financial plan mo ngayon at mag-invest ng tamang halaga. Kapag nakatutok ka sa proseso, nawawala ang kaba. Basta ginagawa mo lang ang dapat mong gawin araw-araw. At ang resulta, darating iyan bilang magandang bunga or side effect ng iyong tama at regular na mga hakbang. Mahalin mo ang mismong proseso at ang resulta na mismo ang bahala sa sarili niya. Madalas, ipinagpapaliban natin ang sarili nating buhay, hindi dahil sa wala tayong oras, kundi dahil punung-puno na ang oras natin ng buhay at mga prioridad ng ibang tao. Takot tayong humindi sa pakiusap ng kasama sa trabaho, umaattend tayo sa mga pulong na hindi naman tayo interesado at nagtatagal tayo sa telepono, nakikinig sa mga reklamo ng iba. Ang resulta, wala ng lakas o panahon na matitira para sa sarili nating mga pangarap at layunin. Si Seneca ay napakatindi ng pananaw sa usaping ito. Sabi niya, ang kakayahang magsabi ng hindi ay isa sa pinakapangunahing kasanayan para sa isang makabuluhang pamumuhay. Ang bawat oo na binibigay natin sa ibang tao ay isang potensyal na hindi na sinasabi natin sa ating sarili. Bago ka pumayag sa anuman, tanungin mo muna ang sarili mo. Ito ba ay makakatulong para maabot ko ang mga layunin ko? Angkop ba ito sa mga pinahahalagahan ko? Kung ang sagot mo ay hindi, kailangan mong matutong tumanggi ng magalang pero mariin. Ang oras mo ang pinakamahalaga at hindi na mababawing asset mo. At may buong karapatan kang protektahan ito laban sa panghihimasok. Kapag inalis mo na sa schedule control mo ang lahat ng labis at hindi naman kailangan, magugulat ka na lang kung gaano karaming oras pala
ang mayroon ka para mamuhay ayon sa gusto mo at hindi sa gusto ng iba. Ilapat natin ang karunungan ng stoicismo sa modernong panahon. Ngayon, may bago tayong nakilalang ubod ng lakas na magnanakaw ng oras. Isang bagay na hindi naisip ni Seneca, ito ang ating mga gadget, ang walang katapusang social media feeds, ang mga notification at ang mga short video na humihila sa ating atensyon ng ilang oras. Isa itong perpektong instrumento para sa pagpapaliban. Nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na supply ng murang dopamine at nagdudulot ng ilusyon na productive tayo, na may ginagawa, may natutunan o nakikipag-ugnayan. Ngunit ang totoo, sinusunog lang natin ang ating buhay sa isang digital na apoy. Ang modernong stoicismo ay matatagpuan sa digital minimalism. Ito ay isang may kamalayang pamamaraan sa paggamit ng teknolohiya. Huwag hayaang gamitin ka ng teknolohiya. Ikaw ang dapat gumamit dito. Patayin ang lahat ng notifikasyon na hindi mo kailangan. Magtalaga ng tiyak na oras para mag-check ng social media sa halip na gawin ito kada 5 minuto. Gumamit ng app na magbablock sa mga nakakaistorbo na site habang nagtatrabaho ka. Bago mo hawakan ang telepono, tanungin ang sarili, bakit ko ito ginagawa? Ano ang layunin ko rito? Maging amo ng iyong mga gadget, hindi ang alipin nito. Ito ang tinatawag nating modernong praktis ng stoicismo. Ang syndrome ng pinagpalibang buhay, delayed life syndrome, ay masasabing isa ng malaking epidemya sa panahon natin at may malalalim itong dahilan. Una, ang matinding kultura ng tagumpay at ang obsesyon sa pagiging perpekto na ipinapakita sa social media. Tinitingnan natin ang mga buhay ng iba na mukhang perpekto at gawa-gawa lang, pinaganda ng filters, at iniisip natin, hindi pa sapat ang buhay ko para simulang isabuhay ito. Pakiramdam natin, kailangan muna nating makamit ang ganitong label ng tagumpay at saka lang tayo mabubuhay ng totoo. Pangalawa, ang tinatawag na paradox ng pagpili, paradox of choice. Sa dami ng pagpipilian ngayon, natatakot tayong pumili ng isa lang. Paano kung maling propesyon ang mapili ko? Maling kapareha? Maling lugar? Dahil sa takot na magkamali, mas pinipili nating wala na lang piliin. Kaya tayo ay naiwan sa punto ng walang pagbabago. Point zero. Pangatlo, ang pandaigdigang kawalang katiyakan. Kapag ang kinabukasan ay napakagulo at malabo, nakakatuksong manatili na lang sa kinatatayuan at hintayin na luminaw ang lahat. Ngunit tulad ng sinabi na ni Seneca noon, ang paghihintay ay ang pinakapatalo, losing na estratehiya. Ang buhay ay hindi kailanman magiging mas madali, mas matatag, o mas perpekto. Ito ay mananatiling magulo, pabago-bago, at hindi mahuhulaan. At ang tanging paraan para magtagumpay tayo ay ang matutong kumilos sa gitna ng malaking kawalang katiyakan. Sa katunayan, sa gitna mismo ng kaguluhang ito, dito at ngayon, tayo dapat mamuhay. Heto ang isang paraan na parang baligtad, pero sobrang epektibo at hango sa mga prinsipyo ng Stoicism. Subukan mong gumawa ng tinatawag na anti-schedule. Karaniwan, ang ginagawa natin ay magplano ng mga trabaho, meeting, at iba pang tasks. Tapos, yung buhay, pahinga, at hobby, ipinagsisiksikan lang natin sa mga natitirang oras, kung meron pa nga. Ang anti-schedule, baliktad ang sistema. Sa anti-schedule, ilalagay mo muna ng matindi sa iyong kalendaryo ang oras para sa sarili at buhay mo. Halimbawa, tuwing Martes, alas 7 hanggang alas 9 ng gabi, magdodrawing ako at hindi iyan pwedeng maiba. Tuwing umaga, alas 8 hanggang alas 8:30, maglalakad ako sa parke ng walang telepono. Bawat Sabado, oras ko para sa pamilya at bawal na bawal ang trabaho. I-blow block mo ang oras para sa pahinga, hobby, pakikipag-ugnayan, at pati na rin
sa paggawa ng wala, literal na wala. At sa paligid na ng mga hindi pwedeng galawin na oras na ito, doon mo ipapasok ang trabaho at iba mo pang responsibilidad. Ito ang ganap na nagpapabago sa iyong mga prayoridad. Hindi mo natitingnan ang buhay mo bilang tira-tira na lang. Ginagawa mo na itong pundasyon ng iyong araw at magugulat ka. Hindi lang magkakasya ang trabaho sa natitirang oras, kundi mas magiging productive ka pa dahil haharapin mo ito ng nakapagpahinga na at punong-puno ng lakas. Sa huli, ang totoo, walang payo or inspirational quote na talagang tatalab kung wala kang personal at panloob na bakit. Why? Kailangan mo ng sarili mong panggigising, ng sarili mong tulak na manggaling sa loob. Ito ay maaaring isang malaking pangarap, matinding passion, o mahalagang prinsipyo sa buhay. Umupo ka sa tahimik at tanungin ang sarili, ano ba talaga ang importante sa akin? Ano ang gusto kong maging tatak ko? Kung 1 taon na lang ang itatagal ng buhay ko, saan ko ito igugugol? Posibleng nakakakilabot ang mga sagot na makukuha mo, pero siguradong tutukoy ito sa iyo ng tamang direksyon. Bumuo ka ng sarili mong personal na misyon. Hindi ito kailangang maging global or pangmalakihan. Pwede itong maging pinakamahusay na tatay para sa aking mga anak o gumawa ng pinakakomportable at magandang hardin sa inyong lugar. Ang misyon na iyan ang magiging kompas mo. Sa tuwing mayroon kang pagpipilian, halimbawa manood ng series o magtrabaho para sa pangarap mo, tanungin mo ang sarili, alin sa dalawa ang mas magpapalapit sa akin sa aking misyon? Kapag matibay ang bakit mo, ang mga tanong na paano at kailan ay hindi na masyadong mahalaga. Basta gagawin mo na lang dahil hindi mo kayang hindi kumilos. Ito ang pinakamatibay na makina, ang pinakaepektibong paraan para hindi mo na ipagpaliban pa ang buhay mo. Maganda ang teorya, pero ang totoong nagpapanalo ay ang praktika. Kaya naman, gusto kong hamunin kayo sa 1 linggong eksperimento. Ito na ang pagkakataon mong gawing totoong aksyon ang lahat ng napakinggan mo. Ngayon na, pagkatapos mong mapanood ang video na ito, pumili ka ng isang bagay. Isa lang, yung isang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban, buwan o baka taon na nga. Halimbawa, pagsaulo ng unang 100 salita sa bagong wika, pagsulat ng unang pahina ng libro mo, paglilinis ng kalat sa aparador na punong-puno na, o di kaya tawagan ng taong matagal mo nang gustong kausapin. Nakapili ka na ba? Ito ang iyong misyon. Sa susunod na 7 araw, gugugulin mo lang ang 15 minuto bawat araw para gawin ito. Hindi na kailangan ng higit pa. Mag-set ka ng timer at simulan mo lang gawin. 15 minuto? Napakaikli lang yan. Wala kang dahilan na sabihing wala kang oras o pagod ka. Pero kapag pinagsama-sama mo yan sa 1 linggo, halos 2 oras na yan ang purong oras na inilaan mo para sa buhay mong naisantabi. At ang pinakamahalaga, sisirain mo ang barrier ng kawalang aksyon. Mapapatunayan mo sa sarili mo na kaya mo. At baka pagkatapos ng 1 linggo, hindi mo na gustuhin huminto. Ito na ang una mong hakbang mula sa pagiging tagamasid, papunta sa pagiging bida sa sarili mong buhay. Kaya ano ba talaga ang pinakahuling aral? Ang dakila at matinding katotohanan ni Seneca ay simple lang. Ang buhay ay hindi nangyayari sa bukas o sa hinaharap, kundi ngayon sa mismong sandaling ito. Ang nakaraan ay wala na. Ito ay nabubuhay lamang sa ating alaala. Ang hinaharap ay hindi pa dumarating. Ito ay nasa ating mga pantasya pa lamang. Ang tanging totoong mayroon tayo ay ang babasagin at mabilis na lumipas na ngayon. At sa tuwing sasabihin nating mamaya na
Or sa susunod na lang, kusa tayong nagbibitiw sa nag-iisang realistikong bahagi ng ating buhay. Tinalakay natin ang mga bitag ng takot at perfectionism. Nabigyan tayo ng matitinding gamit mula sa mga Stoic, gaya ng pag-alala sa kamatayan or memento mori, at ang negative visualization, at natuto tayong mag-focus sa proseso at hindi lang sa magiging resulta. Ang pangunahing konklusyon ay ito: tama na ang paghihintay, tigilan na ang paghahanda. Walang perfect timing or perpektong pagkakataon. Walang perpektong bersyon ng sarili mo. Mayroon lang ikaw dito at sa sandaling ito, at nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo para makagawa ng isang maliit na hakbang. Maraming salamat sa pagtapos ninyo ng video na ito. Kung naging kapaki-pakinabang ito para sa inyo, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang iba pang bahagi ng karunungan na angkop sa modernong buhay. Ngayon, ito ang mahalagang tanong ko sa inyo. Isulat ang inyong sagot sa comments. Ano ang isang bagay, ang pinakauna na sisimulan ninyong gawin ngayong araw pagkatapos ninyong mapanood ang video na ito